basura. Ganoon kabilis itinapon ni Jericho ang 11 taong sakripisyo ni Carmelita. Habang nanginginig siya sa putikang ulan, nagpapakasarap ang asawa niya sa mainit na yakap ng kabit nito. Lumayas ka, amoy mantika ka, at walang silbi, sigaw ni Jericho. Ngunit tapos na ang pagiging martir. Sa pagdating ng isang tahimik na tagapagtanggol, dudurugin niya ang kanilang kasakiman. Handa na ba silang tikman ang bagsik ng isang babaeng muling nabuhay? Nakakahiya ka, Carmelita. Mukha kang tagahugas ng pinggan sa kanto, hindi asawa ng isang manager na katulad ni Jericho. Look at yourself sa salamin. Hindi ka man lang marunong mag-ayos para hindi mapahiya ang pamilya natin. You're a disgrace to our family name. Ang mga salitang iyon ni Doña Carmina ay tumama sa pandinig ni Carmelita na tila isang matalim na patalim na humihiwa sa kanyang pagkatao. Sa loob ng 11 taon, ang mga ganitong pangungutya ang nagsilbing almusal, tanghalian at hapunan niya sa mansyong ito na kailanman ay hindi naging tahanan para sa kanya. Sa kabila ng matinding kirot na kumukurot sa kanyang dibdib, hindi siya sumagot. Nanatili siyang nakayuko sa maliit na silyang kahoy sa sulok ng kusina habang ang kanyang mga daliri ay marahan at maingat na naglalagay ng pandikit sa bahaging natuklap ng lumang sapatos na katad ni Jericho. Ito ang sapatos na gagamitin ng kanyang asawa para sa mahalagang pulong nito kinabukasan. Isang sapatos na kailangang magmukhang bago sa kabila ng kalumaan nito. Katulad ng pagsasama nilang pilit niyang pinagtatakpan ang mga bitak sa harap ng ibang tao. Ang sapatos ay dahan-dahang nahulog mula sa kanyang nanginginig na mga kamay at lumikha ng isang mahinang tunog sa sahig na yari sa marmol. Naramdaman ni Carmelita ang panunuyo ng kanyang lalamunan at ang unti-unting panlalabo ng kanyang paningin dahil sa luhang pilit niyang pinipigil hanggang sa sumakit ang kanyang mga mata. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang mabigat na pasanin na humihila sa kanya pababa sa kailaliman ng kawalan. Ang amoy ng pandikit at ang amoy ng niluluto niyang hapunan ay naghalo sa hangin. Lumilikha ng isang nakakasulasok na atmosfera na tila sumasakal sa kanyang hininga. Pinagmasdan niya ang kanyang mga palad na puno ng kalyo, ang mga palad na nagbuhat ng libu-libong sako ng asukal at bigas sa kanyang maliit na tindahan para lamang matustusan ang marangyang buhay na kailanman ay hindi niya natikman. Biglang bumukas ang malaking pintuan sa harap, kasabay ng malakas na bugso ng hangin na nagpapasok ng amoy ng basang lupa at lamig mula sa labas. Pumasok si Jericho, ngunit hindi siya nag-iisa. Isang babaeng balot ng mamahaling sutla at may dalang payong na tila hindi man lang nabasa ng ulan ang nakakapit ng mahigpit sa kanyang braso. Si Celestina. Ang bawat paghakbang ng kanilang mga sapatos sa makintab na sahig ay tila mga tunog ng hatol na dumarating sa kanyang pandinig. Hindi man lang tumingin si Jericho sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa babaeng katabi niya. Habang ang kanyang mukha ay bakas ng pagkamuhi nang mapansin ang anyo ni Carmelita na basang-basa ng pawis at amoy ng kusina. Jericho, anong ibig sabihin nito? Bakit mo siya kasama? Ang tinig ni Carmelita ay halos isang bulong na lamang, puno ng pangamba at gulat na hindi niya maikubli. Lumingon si Jericho sa kanya. Ang kanyang mga mata ay kasing lamig ng ulan sa labas. It's over, Carmelita. Tapos na tayo. Celestina is pregnant, and she deserves to live here in a place that matches her beauty. This house needs a real lady. Hindi ang isang katulad mo na laging amoy mantika at grocery store. Ayoko nang makita ang pagmumukha mo rito kahit isang segundo pa. Walang pakundangan niyang hinablot ang plastic na bag na naglalaman ng mga damit ni Carmelita na kanina pa pala inihanda ni Doña Carmina sa gilid ng hagdan. Sa isang malakas na pagtulak, ang bag ay tumilapon patungo sa pintuan at ang ilang piraso ng kanyang mga lumang damit ay bahagyang kumalat sa sahig. Tumakbo si Carmelita patungo sa kanilang silid. Ang tanging iniisip
ay ang maliit na kahon sa ilalim ng kanilang kama na naglalaman ng titulo ng lupa na iniwan ng kanyang ama. Ngunit nang buksan niya ang cabinet, wala roon ang kahon. Ang tanging nakita niya ay ang nakakalokong ngiti ni Doña Carmina na noon ay nakasandal na pala sa hamba ng pintuan. Hinihanap mo ba ang papel na ito, Carmelita? Itinaas ng matanda ang isang pirasong papel na pamilyar sa kanya. Ang titulo ng lupa ng kanyang ama. Ipinirma na ito ni Jericho para sa akin bilang bayad sa lahat ng utang na loob na kinuha ng pamilya mo sa amin noon. You are nothing now, Carmelita. Isang palaboy na walang kahit na ano, kundi ang basahan na suot mo. Ang bawat salita ay tila isang mabilis na daloy ng kuryente na nagpahina sa kanyang mga tuhod hanggang sa mapaupo siya sa sahig. Ang lahat ng kanyang sakripisyo, ang lahat ng kanyang pagtitiis para sa utang na loob na tila isang tanikalang nakagapos sa kanyang leeg, ay nauwi lamang sa isang malupit na panlilinlang. Itinulak siya ni Jericho palabas ng pintuan. Ang mga kamay ng asawa ay marahas na dumampi sa kanyang balikat nang walang bahid ng pag-aalinlangan. Ang malakas na tunog ng pagsasara ng pinto ay yumanig sa kanyang buong pagkatao, kasunod ng tunog ng pagkakalak ng trangka na tuluyan nang naghiwalay sa kanya sa lahat ng kanyang nakaraan. Nakatayo si Carmelita sa ilalim ng malakas na ulan. Ang putik ay dahan-dahang dumidikit sa kanyang binti, habang ang lamig ay nanunuot sa kanyang mga buto. Wala siyang dalang kahit na ano, kundi ang basang bag ng damit at ang isang pusong durog-durog na tila hindi na kailanman mabubuo pa. Ang bawat patak ng ulan na tumatama sa kanyang mukha ay tila nakikiramay sa kanyang tahimik na pagtangis sa gitna ng kadiliman. Saan siya pupunta? Sino ang pakikinggan ng isang babaeng itinapon na parang basura ng mga taong pinag-alayan niya ng kanyang buong buhay? Sa gitna ng kawalan ng pag-asa at ng ingay ng bumubuhos na langit, isang pares ng maliwanag na ilaw ng sasakyan ang dahan-dahang lumapit sa kanya mula sa dulo ng kalsada. Ang sasakyan ay huminto sa tapat mismo ng kanyang kinalalagyan. Ang bawat sandali ng katahimikan habang dahan-dahang bumababa ang salamin ng kotse ay tila nagpapahinto sa ikot ng mundo ni Carmelita. Isang pares ng mga mata ang tumingin sa kanya. Mga matang puno ng kuryosidad, gulat, at isang pamilyar na sulyap na tila nanggaling pa sa isang malayong alaala ng kanyang kabataan bago pa siya naging alipin ng pag-ibig. Ano ang gagawin mo kapag ang tanging taong nakakita sa iyong pinakamababang sandali ay ang taong matagal mo nang kinalimutan, ngunit siya rin ang tanging may hawak ng susi sa iyong muling pagbangon? Ang bawat patak ng ulan na bumabagsak sa bubungan ng sasakyan ay tila isang malungkot na awit na sumasabay sa mabigat na paghinga ni Carmelita. Sa labas, ang gabi ay balot ng kadiliman, ngunit sa loob ng sasakyang ito, ang banayad na liwanag mula sa dashboard ay nagbibigay ng kakaibang pakiramdam ng kaligtasan na matagal na niyang hindi nararamdaman. Si Crisanto ay nanatiling tahimik habang maingat na minamaneho ang sasakyan palayo sa mansyon ng mga Valderrama. Ang kanyang mga kamay sa manibela ay matatag, kabaligtaran ng mga kamay ni Carmelita na hanggang ngayon ay hindi pa rin tumitigil sa panginginig habang nakayakap sa basang bag ng kanyang mga damit. Uminom ka muna nito, Carmelita. Makakatulong ito para gumaan ang pakiramdam mo, malumanay na sabi ni Crisanto nang makarating sila sa kanyang tahanan. Hindi ito kasing laki ng mansyon ni na Jericho, ngunit ang bawat sulok ay puno ng init at katahimikan. Inilapag niya ang isang tasa ng mainit na tsokolate sa maliit na mesa sa harap ni Carmelita. Ang usok na lumalabas mula sa tasa ay dahan-dahang humahalo sa hangin, nagdadala ng amoy ng tamis na tila isang haplos sa sugatang puso ng babae. Pinagmasdan ni Carmelita ang lalaking nasa harap niya. Ang batang lalaki na noon ay laging madungis at nagugutom. Ang batang tinulungan ng kanyang ama na makapagtapos ng pag-aaral ay isa na ngayong iginagalang na prosecutor. Ang mga mata ni Crisanto
ay hindi nagbago. Naroon pa rin ang lalim ng pasasalamat at ang bagsik ng determinasyon. Hindi siya nagtatanong, hindi siya humihingi ng paliwanag, at ang katahimikang iyon ang pinakamalaking regalong na ibigay niya kay Carmelita sa mga sandaling ito. Ramdam ni Carmelita ang panunuyo ng kanyang mga labi habang dahan-dahang humihigop sa mainit na inumin. Ang init nito ay dahan-dahang gumagapang sa kanyang dibdib. Sinusubukang tunawin ang namumuong yelo ng pait at kawalan ng pag-asa. Bakit mo ito ginagawa, Crisanto? Pagkatapos ng maraming taon, bakit ngayon ka pa bumalik? Tanong ni Carmelita. Ang kanyang boses ay bahagyang pumiyok dahil sa pinipigil na emosyon. Tumingin si Crisanto ng diretso sa kanyang mga mata. Hindi ko kailanman nakalimutan ang utang na loob ko sa tatay mo, Carmelita. At higit sa lahat, hindi ko makakalimutan ang batang babaeng nagbahagi ng kanyang baon sa akin nung wala akong makain. Ang makita kang ganito, ang makitang tinatapak-tapakan ng mga taong walang puso, ay hindi ko mapapayagan. I am a prosecutor now, Carmelita. I spend my days fighting for justice, and this time, I will fight for yours. Bahagyang napasinghap si Carmelita nang mapansin ni Crisanto ang mga pasa sa kanyang braso, mga bakas ng marahas na pagkakahawak ni Jericho. Nang itulak siya nito palabas, nakita niya ang pagtiim ng bagang ni Crisanto at ang mabilis na pagdilim ng kanyang paningin. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Carmelita ang isang uri ng proteksyon na kailanman ay hindi na ibigay sa kanya ng lalaking nangakong mamahalin siya sa harap ng dambana. Ang bawat tibok ng kanyang puso na kanina ay puno ng takot ay dahan-dahang napapalitan ng isang maliit na kislap ng pag-asa. Isang damdamin na tila isang bawal na hininga sa gitna ng pagkakalunod. Magpahinga ka na muna. Ligtas ka rito. Bukas, sisimulan nating bawiin ang lahat ng kinuha nila sa iyo. Hindi ka na mag-iisa sa laban na ito. Dagdag ni Crisanto habang iniaayos ang isang makapal na kumot sa balikat ni Carmelita. Ang pagdampi ng tela sa kanyang balat ay tila isang paalala na hindi na siya ang basahang itinapon sa ulan. Ngunit ang katahimikan ng gabi ay biglang nagbago ng maramdaman ni Carmelita ang pag-vibrate ng kanyang lumang telepono sa loob ng kanyang bulsa. Ang liwanag ng screen ay tumama sa kanyang mukha. Nagpapakita ng sunod-sunod na mensahe mula sa isang numerong hindi niya inaasahan. Ang kanyang mga daliri ay muling nanginig habang binabasa ang bawat salita, at ang bawat letra ay tila isang panibagong saksak sa kanyang naghihilom na sanang kalooban. Ito ay mula kay Clarice, ang bunsong kapatid ni Jericho na tanging naging kakampi niya sa bahay na yon. Ang mensahe ay puno ng takot at desperasyon, isang huling hiling na tila isang hudyat na ang bagyong iniwan niya ay hindi pa pala tapos at may mas malalim pang panganib na naghihintay sa mga taong naiwan niya sa loob ng mga pader ng mansyong Valderrama. Nabitawan ni Carmelita ang kanyang telepono sa ibabaw ng kumot. Ang kanyang paningin ay muling napuno ng luha habang nakatingin kay Crisanto. Paano niya magagawang iligtas ang kanyang sarili kung ang tanging taong nagmalasakit sa kanya sa impyernong iyon ay humihingi ngayon ng saklolo? Ang sinag ng araw na tumatago sa bintana ng silid ay hindi sapat upang palayasin ang ginaw na nanatiling nakabalot sa pagkatao ni Carmelita. Sa bawat paghinga niya, tila may mga tinik na nakabaon sa kanyang lalamunan, isang paalala ng lahat ng mga salitang hindi niya nasambit sa loob ng mahabang panahon. Ngunit ang katahimikan ng umaga ay biglang nabasag ng ang marahas na paghampas ng mga kamao sa pintuan ay yumanig sa buong bahay. Hindi ito ang tunog ng isang panauhin, kundi ang tunog ng isang kaluluwang humihingi ng saklolo. Nang buksan ni Crisanto ang pinto, pumasok ang isang nanginginig na si Clarice. Gusot-gusot ang kanyang suot na uniforme. Ang kanyang mga mata ay namumula at puno ng takot na tila isang ibong hinahabol ng maninila. Agad siyang napaluhod sa harap ni Carmelita
Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na humawak sa laylayan ng damit ng kanyang ate. Ang bawat hikbi ni Clarice ay tila isang malakas na hampas sa dibdib ni Carmelita na mabilis na lumapit upang alalayan ang bata. Ate, tulungan mo ako. Ayoko nang bumalik doon. Gusto akong ipakasal ni Mama sa isang matandang negosyante na kaibigan niya. Ate, ibinebenta niya ako para lang mabayaran ang mga utang niya sa kasino. Ang boses ni Clarice ay basag at puno ng desperasyon. Ang bawat salitang binitiwan ng kapatid ni Jericho ay tila isang lason na dahan-dahang kumakalat sa isipan ni Carmelita. Ngunit ang mas masakit na katotohanan ay ang sumunod na revelasyon. Sa gitna ng kanyang pag-iyak, naisiwalat ni Clarice ang lihim na matagal nang itinago ni Doña Carmina. Ang utang na loob na naging tanikala ni Carmelita sa loob ng 11 taon, ang pera na di umano'y ipinambayad sa operasyon ng kanyang ina ay hindi pala galing sa bulsa ng mga Valderrama. Ang perang iyon ay ang huling ipon ng kanyang yumaong ama na ipinagkatiwala niya kay Carmina, ngunit binaligtad ng matanda ang kwento upang gawing utang ang lahat. Naramdaman ni Carmelita ang unti-unting panlalamig ng kanyang mga daliri hanggang sa mawalan siya ng pakiramdam. 11 taon siyang nagpaalila. 11 taon siyang humingi ng tawad sa bawat maling kilos dahil akala niya ay may utang siya sa kanila. Ang bawat sampal, ang bawat mura, at ang bawat gabing hindi siya nakatulog dahil sa pagtatrabaho ay para lamang sa isang malaking kasinungalingan. Ang kanyang buong buhay ay tila isang gusali na itinayo sa ibabaw ng buhangin. At ngayon, ang lahat ng ito ay gumuho sa harap ng kanyang mga mata. Carmelita, huminahon ka. Nandito ako. Ang malumanay na tinig ni Crisanto ay tila isang angkla sa gitna ng nagngangalit na emosyon sa kanyang loob. Ngunit bago pa man makasagot si Carmelita, ang tunog ng isang mamahaling sasakyan na huminto sa harap ng bahay ay nagpatahimik sa kanilang lahat. Ang pagbukas ng pinto ng sasakyan at ang bawat hakbang ng sapatos na tumatama sa semento ay tila isang babala. Pumasok si Doña Carmina. Ang kanyang mukha ay balot ng kaplastikan at ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Nandito lang pala ang suwail kong anak. At ikaw, Carmelita, matapos kitang itapon, nagawa mo pang akitin ang anak ko na sumama sa'yo sa lungga ng lalaking ito. Wala ka talagang hiya. Matapos ang lahat ng ginawa ko para sa'yo. Ang bawat salita ng matanda ay puno ng lason. Isang pilit na pagmamanipula na tila nais pang siilin ang natitirang dignidad ni Carmelita. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na nakayuko ang babae. Dahan-dahang tumayo si Crisanto, ang kanyang matangkad na pangangatawan ay nagsilbing isang matatag na pader sa pagitan ni Carmelita at ng kamandag ni Doña Carmina. Ang kanyang tingin ay kasing talim ng isang espada, at ang bawat salitang binitiwan niya ay may bigat ng batas at katarungan. Umalis kayo sa pamamahay ko, Doña Carmina. Ang bawat banta ninyo at ang bawat pananakit na ginawa ninyo kay Clarice ay nakatalana. Huwag ninyong subukang gamitin ang utang na loob na kayo mismo ang nagnakaw sa kanya. Prosecutor ako at sisiguraduhin kong sa susunod na magkita tayo, sa harap na ng hukom, ang usapang ito. Ang boses ni Crisanto ay hindi malakas, ngunit ito ay yumanig sa pagkatao ni Carmina. Sa unang pagkakataon, nakita ni Carmelita ang takot sa mga mata ng kanyang biyenan. Ang matanda ay napaatras. Ang kanyang mga labi ay nanginginig sa galit at gulat bago mabilis na lumabas at sumakay sa kanyang sasakyan. Ang tunog ng mabilis na pag-alis ng sasakyan ay iniwan ng isang mabigat na katahimikan sa loob ng silid. Nakahinga ng maluwag si Clarice at napasandal sa balikat ni Carmelita, ngunit ang puso ng babae ay nanatiling mabigat. Pinagmasdan niya ang kanyang mga palad, ang mga palad na naglingkod sa mga taong nagnakaw sa kanya ng 11 taon. Tumingin siya kay Crisanto
Ang lalaking naging tanging proteksyon niya sa gitna ng unos. Ang bawat segundo ng katahimikan ay tila nagdadala ng isang mahalagang katanungan na hindi niya alam kung paano sasagutin. Paano mo uumpisahang mabuhay para sa iyong sarili kung ang bawat piraso ng iyong nakaraan ay isa palang kasinungalingan at ang tanging katotohanang hawak mo ay ang sakit na hindi pa rin tumitigil sa pag-agos? Ang bawat hakbang ni Carmelita sa hardin ng mga halaman ni Crisanto ay tila isang paglalakad sa ibabaw ng mga pira-pirasong bubog. Sa kabila ng init ng sikat ng araw, nananatiling malamig ang kanyang mga kamay habang nakakuyom sa bulsa ng kanyang suot na cardigan. Ang takot ay isang aninong laging nakasunod sa kanya. Natatakot siya sa sasabihin ng mga kapitbahay, natatakot siya sa kapangyarihan ng mga Valderrama, at higit sa lahat, natatakot siyang baka sa huli ay siya pa rin ang lumabas na masama. Sa lipunan ng kanyang kinalakihan, ang babaeng lumalaban sa kanyang asawa ay madalas na hinuhusgahan bilang isang suwail at walang utang na loob. Carmelita, tingnan mo ang punong ito. Malumanay na tawag ni Crisanto habang nakaturo sa isang halaman na bagong tabas ang mga sanga. Kailangang putulin ang mga tuyo at bulok na bahagi para muling tumubo ang mga bagong dahon. Masakit ang bawat hiwa, oo. Ngunit iyon lamang ang tanging paraan para hindi mamatay ang buong puno. Katulad mo, kailangan mong bitawan ang mga bahagi ng nakaraan na unti-unti nang pumapatay sa iyong pagkatao. Tumingin si Carmelita sa halaman, pagkatapos ay sa mga mata ni Crisanto. Nakita niya roon ang isang uri ng paniniwala na matagal na niyang ipinagkait sa kanyang sarili. Ang bawat salita ng lalaki ay tila isang banayad na ulan na nagdidilig sa tuyot niyang puso. Sa harap ng isang maliit na mesa sa ilalim ng puno, inilabas ni Crisanto ang mga papeles para sa formal na reklamo ng falsification of documents. Ang puting papel ay tila nagliliyab sa paningin ni Carmelita, isang simbolo ng digmaang hindi na niya matatakasan. Nang hawakan ni Carmelita ang panulat, naramdaman niya ang bigat nito, na tila ba ang buong 11 taon ng kanyang pagtitiis ay nakasabit sa dulo ng ballpen na iyon. Ang bawat hibla ng kanyang kalamnan ay tila nagre-rebelde, ngunit ang bawat alaala ng pang-aapi ni Doña Carmina at ang pagtataksil ni Jericho ay nagsilbing lakas upang ituloy ang kanyang gagawin. Ang tunog ng dulo ng panulat na kumakasgas sa papel ay tila isang deklarasyon ng kalayaan. Sa bawat kurit ng kanyang lagda, naramdaman niya ang unti-unting pagluwag ng tanikalang nakagapos sa kanyang leeg. Samantala, sa loob ng mansyon ng mga Valderrama, ang hangin ay puno ng tensyon at hindi pagkakaunawaan. Si Celestina ay nakahiga sa sofa, abala sa pagtingin sa mga mamahaling alahas sa internet, habang ang mga hugasin sa kusina ay nakatambak at ang amoy ng panis na pagkain ay nagsisimula ng kumalat. Si Jericho, na sanay sa maayos at mabangong tahanan dahil sa pagsisikap ni Carmelita, ay nagsisimula ng mawalan ng pasensya. Ang bawat reklamo ni Celestina tungkol sa init o sa katulong ay tila isang paulit-ulit na tunog na sumisira sa kanyang konsentrasyon. Naalala niya bigla kung paano laging tahimik at maasikaso si Carmelita, at ang alaala ay tila isang mapait na lasa sa kanyang dila. Ang katahimikan sa pagitan ni Crisanto at Carmelita ay nabasag nang biglang mag-vibrate ang telepono sa ibabaw ng mesa. Ang mahabang tunog nito ay tila isang panghihimasok sa kanilang kapayapaan. Nang makita ni Carmelita ang pangalan ni Jericho sa screen, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo niya. Sa loob ng maraming taon, ang bawat tawag na ito ay nagbibigay sa kanya ng kaba at pagsunod. Ngunit ngayon, ang kanyang mga mata ay nanatiling matatag. Carmelita, listen to me. Ang boses ni Jericho sa kabilang linya ay puno ng pekeng tamis at manipulasyon. Huwag na nating palakihin ang gulo. Mag-usap tayo. I'll give you a monthly allowance. Just drop that ridiculous case. You don't want to ruin our family's reputation, right? Isipin mo ang pinagsamahan natin.
Naramdaman ni Carmelita ang panunuyo ng kanyang lalamunan, ngunit hindi siya papayag na muling malunod sa kanyang mga salita. Ang pamilyang sinasabi mo, Jericho, ay matagal mo nang sinira noong dinala mo ang ibang babae sa bahay natin. Ang utang na loob ko ay nabayaran ko na ng 11 taon ng buhay ko. Hindi na ako babalik. Sa unang pagkakataon, si Carmelita ang unang pumutok sa linya ng komunikasyon. Ang tunog ng pagtatapos ng tawag ay tila isang maliit na tagumpay na nagbigay sa kanya ng kakaibang lakas. Tumingin siya kay Crisanto na noon ay nakangiti ng may paghanga sa kanya. Lumapit ang lalaki at mula sa kanyang bulsa ay may kinuha siyang isang maliit na keptok na may disenyo ng puting sampagita. Para sa iyong matapang na hakbang, sabi ni Crisanto habang maingat na inilalagay ang kep sa kanyang buhok. Ang bawat pagdampi ng kanyang mga daliri sa buhok ni Carmelita ay nagdulot ng isang banayad na kuryente sa balat ng babae, isang damdamin ng pagkalinga na tila isang pangarap na ngayon lamang nagkakatotoo. Ang amoy ng sampagwita ay humalo sa hangin, nagbibigay ng bango sa isang hapon na puno ng bagong pag-asa. Ngunit ang munting kaligayahan ay mabilis na napalitan ng kaba nang muling tumunog ang telepono. Sa pagkakataong ito, si Clarice ang tumatawag. Ang boses ng bata sa kabilang linya ay punong-puno ng hikbi at takot. Ang bawat salita nito ay tila isang mabilis na paghampas ng alon sa pampang. Ate, tulungan mo ako. Pinuntahan ni Kuya Jericho at ng mga tauhan niya ang tindahan mo. Sinisira nila ang lahat, ate. Ang mga gamit ni Papa, ang mga litrato, sinusunog nila ang lahat. Ang balitang yon ay tila isang malakas na saksak sa puso ni Carmelita. Ang tiyaga ng kanyang ama, ang tanging alaala ng kanyang nakaraan, ay unti-unti nang nilalamon ng apoy. Sa gitna ng kanyang panlulumo, isang tanong ang nanatili sa kanyang isipan. Hanggang saan ang kayang gawin ng kasamaan ni Jericho upang pigilan siya? At kakayanin ba ng kanyang bagong simula na makatayo mula sa abo ng kanyang kahapon? Ang bawat pag-ikot ng gulong ng sasakyan ni Crisanto patungo sa lumang tindahan ay tila isang mabilis na tibok ng puso ni Carmelita na puno ng kaba at pighati. Sa malayo pa lamang, ang maitim na usok na pumapaitaas sa langit ay tila isang higanting anino na lumalamon sa lahat ng kanyang mga pinaghirapan. Nang huminto ang sasakyan, hindi na naghintay si Carmelita na pagbuksan siya. Mabilis siyang bumaba. Ang kanyang mga paa ay dahan-dahang lumulubog sa basang lupa na hinaluan ng abo at amoy ng gasolina. Ang kanyang munting tindahan, ang sari-sari store, na naging saksi sa bawat patak ng kanyang pawis at bawat pangarap na binuo niya kasama ang kanyang yumaong ama, ay isa na nga ngayong guho. Ang mga garapon ng kendi na dati ay maayos na nakasalansan, ay nagkalat na sa sahig. Ang mga pira-pirasong salamin ay kumikinang sa ilalim ng malungkot na liwanag ng hapon. Ang mga sako ng bigas ay hiwa-hiwa. Ang mga butil nito ay nagkalat na parang mga luha sa lupang talamak ng dumi. Ngunit ang pinakamatinding saksak sa kanyang puso ay nang makita niya ang kwadro ng larawan ng kanyang ama sa gitna ng kalsada. Ang salamin nito ay basag-basag at may bakas ng isang malaking putik mula sa sapatos na sadyang tumapak sa mukha ng kaisa-isang taong nagmahal sa kanya ng tunay. Napaluhod si Carmelita sa gitna ng mga abo. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang humawak sa maruming larawan. Wala nang boses na lumalabas sa kanyang mga labi. Ang tanging naririnig na lamang ay ang mabigat at gumaralgal niyang paghinga sa gitna ng nakabibinging katahimikan ng paligid. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay tila unti-unting nadudurog kasabay ng mga abo sa kanyang palad. Ito na ang huling hininga ng kanyang nakaraan, ang huling alaala ng kanyang dignidad na sadyang tinapakan at sinunog ng lalaking tinawag niyang asawa sa loob ng 11 taon. Si Crisanto ay nanatiling nakatayo sa likuran niya. Ang kanyang mga kamao ay nakakakuyom ng mahigpit hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko-buko. Hindi siya nagsasalita, ngunit ang bawat paghinga niya ay puno ng nagngangalit na determinasyon.
Dahan-dahan siyang lumapit at lumuhod sa tabi ni Carmelita. Kinuha niya ang kanyang malinis na panyo at maingat na pinunasan ng putik sa mukha ng larawan ng ama ng babae. Ang kanyang mga galaw ay puno ng paggalang at pagkalinga. Isang tahimik na panata na hindi niya hahayaang manatili sa abo ang katarungan para kay Carmelita. Sa di kalayuan, nakita ni Carmelita ang isang pamilyar na sasakyan na dahan-dahang umaalis. Sa loob nito, sulyap niyang nakita ang mukha ni Jericho na may bakas ng isang mapait at mapanguyam ng ngiti. Tila ba ipinagdiriwang ang kanyang tagumpay sa pagdurog sa kaluluwa ng babaeng wala namang ginawa, kundi ang mahalin siya. Ang tinging iyon ang huling mitya na tumupok sa natitirang kahinaan ni Carmelita. Nang makabalik sila sa tahanan ni Crisanto, ang gabi ay nabalot ng tahimik na kapaligiran. Pumasok si Carmelita sa banyo at tumigil sandali sa harap ng salamin. Pinagmasdan niya ang kanyang sarili, ang mahabang buhok na matagal nang naging bahagi ng kanyang pagkakakilanlan at alaala ng kanyang nakaraan. Dahan-dahan niyang kinuha ang gunting mula sa mesa. Sa isang maingat at matatag na galaw, pinutol niya ang ilang hibla ng kanyang buhok na tila isang tahimik na pahiwatig ng pagbabago at pagharap sa panibagong yugto ng kanyang buhay. Ang bawat hibla na nalalaglag sa sahig ay tila isang bahagi ng kanyang lumang buhay na tinatapon na niya ng tuluyan. Ang bawat hiwa ng gunting ay isang deklarasyon na hindi na siya muling magpapaalipin sa isang huwad na pag-ibig. Nang lumabas siya, ang kanyang buhok ay maikli na at medyo hindi pantay ang pagkakaayos. Nagulat si Crisanto nang makita ang pagbabago sa kanyang anyo, ngunit agad ding napalitan ang pagkagulat ng isang malalim na paghanga. Kinuha ni Crisanto ang gunting mula sa kanyang kamay at pinaupo siya sa isang silya sa ilalim ng banayad na liwanag ng lampara. "Hayaan mong ayusin ko ito, Carmelita." Bulong ni Crisanto. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahan at maingat na dumampi sa anit ni Carmelita habang tinatama ang mga tabas ng buhok, ang init ng kanyang mga kamay at ang malambot na haplos ng suklay ay nagdulot ng isang kakaibang pakiramdam ng kapayapaan sa babae. Sa sandaling iyon, ang distansya sa pagitan nila ay tila nawala at ang amoy ng sampagwita mula sa keptok na suot pa rin ni Carmelita ay humalo sa hangin. Ang bawat galaw ni Crisanto ay puno ng pag-iingat, na tila ba bawat hibla ng buhok ni Carmelita ay isang mahalagang bahagi ng kanyang mundo. Ang kilig na nararamdaman ni Carmelita ay hindi dahil sa pag-ibig na mapanira, kundi dahil sa pag-ibig na nagbibigay halaga at nagpapagaling. Pagkatapos ng ilang sandali, habang nililinis ni Carmelita ang kanyang mga gamit na nailigtas mula sa tindahan, may isang bagay na nahulog mula sa likod ng isang lumang kwaderno ng kanyang ama. Ito ay isang madilaw at lumang sobre na selyado pa rin. Sa loob nito ay may isang sulat na may sulat kamay ng kanyang ama at isang pangalan na naging sanhi ng mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Ang pangalan ng ina ni Celestina. Ang bawat salita sa liham ay tila isang pinto na nagbubukas sa isang madilim na lihim ng nakaraan. Isang katotohanan na hindi lamang magpapabago sa laban ni Carmelita sa korte, kundi magbubunyag din sa tunay na pagkakakilanlan ng babaeng sumira sa kanyang pamilya. Hawak ang liham, tumingin si Carmelita sa labas ng bintana kung saan ang dilim ng gabi ay dahan-dahan nang hinahawi ng paparating na bukang liwayway. Sino nga ba talaga si Celestina at anong ugnayan ang mayroon ng kanyang pamilya sa yumaong ama ni Carmelita na maaring maging mitya ng ikalulubog ng mga Valderrama? Ang puting papel na naglalaman ng opisyal na patawag mula sa korte ay nayurak sa nanginginig na mga kamay ni Doña Carmina. Sa loob ng marangyang sala ng mga Valderrama, ang hangin ay tila naging kasing bigat ng tingga. Ang bawat salitang nakasulat sa dokumento ay tila isang sumpa na unti-unting gumigiba sa matatag na pader ng kanyang kapangyarihan. Hindi siya sanay na hinahamon, lalo na ng isang babaeng itinuring lamang niyang basahan sa loob ng 11 taon.
Ang kanyang mukha ay namula sa matinding galit habang hinarap ang kanyang anak na si Jericho na noon ay gulong-gulo rin ang isip. Gawan mo ito ng paraan, Jericho. Hindi pwedeng kalad ka rin ng Carmelita na yan ang pangalan natin sa putikan. You have to shut her up. Bawiin niya ang kasong ito bago pa man malaman ng mga kaibigan ko sa alta sosyedad. Ang boses ng matanda ay nanginginig sa uyam at takot. Ngunit si Jericho ay hindi nakikinig ng buo. Ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Celestina na noon ay nakahilig sa sofa, hawak ang isang baso ng gatas at pilit na nag-aarte na masama ang pakiramdam dahil sa kanyang pagbubuntis. Ginamit ni Celestina ang pagkakataong ito upang muling manipulahin ang mag-ina. Sa pamamagitan ng malalambing na salita at pekeng luha, iminungkahi niya kay Jericho na ilipat muna ang lahat ng ari-arian at pera sa bangko sa pangalan niya upang hindi ito ma-freeze ng korte sakaling lumala ang sitwasyon. Ang kasakiman ay tila isang lason na dahan-dahang pumasok sa isipan ni Jericho, ngunit sa unang pagkakataon, may isang maliit na bitak ng pagdududa ang nabuo sa kanyang puso. Ilang sandali bago ang pag-uusap na yon, nakita ni Jericho si Celestina sa banyo na may nilulunok na isang maliit na tableta na hindi naman bahagi ng mga bitamina para sa nagbubuntis na ibinigay ng doktor. Nang tanungin niya ito, mabilis itong itinago ng babae at nagdahilan na gamot lamang iyon sa sakit ng ulo. Ang kawalan ng kapanatagan ay nagsimulang gumapang sa sistema ni Jericho. Isang pakiramdam na hindi niya maranasan noon kay Carmelita na laging tapat at walang itinatago. Habang ang kaguluhan ay namamayani sa mansyon, si Clarice naman ay tahimik na kumikilos sa dilim. Gamit ang kanyang cellphone, dahan-dahan niyang kinunan ng larawan ng mga dokumento ng utang at mga lihim na transaksyon ni Doña Carmina na nakatago sa ilalim ng drawer ng matanda. Ang bawat pagpindot niya sa kamera ay tila isang hakbang patungo sa paglaya. Nang matapos, mabilis niyang isinend ang lahat ng mga larawan sa numero ni Crisanto. Si Clarice ay formal nang naging lihim na kakampi ni Carmelita sa loob ng kuta ng kaaway. Sa tahanan ni Crisanto, ang gabi ay lumalim habang sila ni Carmelita ay masusing sinusuri ang mga bagong ebidensya. Nakaupo sila ng magkatabi sa maliit na lamesa. Ang kanilang mga balikat ay paminsan-minsang nagkakadikit dahil sa lapit ng kanilang pwesto. Amoy na amoy ni Crisanto ang bango ng sampagwita na nagmumula sa buhok ni Carmelita. Isang amoy na nagbibigay sa kanya ng kakaibang inspirasyon upang mas pagbutihin ang pag-aaral sa kaso. Sa bawat pagpapaliwanag ni Crisanto tungkol sa mga legal na hakbang, ang kanyang mga mata ay nagtataglay ng isang lambing na tila nagpapalimot kay Carmelita sa lahat ng sakit ng nakaraan. Ang bawat sulyap at banayad na pangiti ng lalaki ay nagdulot ng mabilis na tibok sa dibdib ng babae, isang pakiramdam ng kilig na dahan-dahang nagpapagaling sa kanyang sugatang puso. Kinabukasan, sa isang malaking supermarket sa lungsod, naganap ang isang hindi inaasahang pagtatagpo. Si Carmelita, nakasama si Crisanto upang bumili ng mga kagamitan, ay hinarang ni na Doña Carmina at Celestina sa gitna ng pasilyo. Ang matanda, na hindi mapigilan ang kanyang mapang-aping ugali, ay nagsimulang magsalita ng malakas upang ipahiya si Carmelita sa harap ng maraming tao na nagsimula ng magbulong-bulungan. Ayan pala ang mang-aagaw ng asawa at sinungaling. Akala mo ba mapapabagsak mo kami? Isang hampas lupa na katulad mo ay walang karapatang lumaban sa amin. Sigaw ni Doña Carmina habang ang kanyang kamay ay mabilis na itinaas upang lapatan ng isang malakas na sampal ang mukha ni Carmelita. Ngunit bago pa man dumapo ang palad ng matanda, isang mabilis at matatag na pagkilos ang naganap. Sinalo ni Carmelita ang pulso ni Doña Carmina sa hangin. Ang kanyang hawak ay mahigpit, sapat upang mapatigil ang matanda sa gulat. Walang takot na tiningnan ni Carmelita ang kanyang biyenan ng mata sa mata. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit puno ng awtoridad na bumasag
sa kaingayan ng paligid. Hindi na ako ang basahan ninyo na pwedeng saktan kahit kailan ninyo gusto, Doña Carmina. Tapos na ang panahon ng pananahimik ko. Malamig na sabi ni Carmelita bago marahang binitiwan ang kamay ng matanda na tila isang maruming bagay. Ang tagpong iyon ay nag-iwan kay Doña Carmina na nakatulala at nanginginig sa matinding kahihiyan, habang si Celestina naman ay napalunok dahil sa kaba. Matapos ang insidenteng iyon, nang makarating sila sa parking lot, nakatanggap si Celestina ng isang tawag mula sa isang hindi kilalang numero. Ang boses sa kabilang linya ay isang lalaki na nagpakilalang katulong ng kanyang doktor na nagbabantang ibubunyag kay Jericho ang katotohanan na hindi talaga siya buntis kung hindi siya magbibigay ng malaking halaga ng pera. Nang gabing iyon, habang nakaupo si Crisanto sa kanyang opisina kasama si Carmelita, tumunog ang telepono sa kanyang lamesa. Ang boses ng pulis sa kabilang linya ay puno ng pag-aalala. Ang kaisa-isang testigo na nakakita sa pagpeke ng pirma ni Carmelita ay dinala sa ospital matapos itong harangin at saktan ng matindi ng mga hindi kilalang lalaki sa isang madilim na eskinita. Nabitawan ni Crisanto ang hawak niyang panulat, habang ang mukha ni Carmelita ay muling binalot ng takot. Ang laban ay hindi na lamang usapin ng papel at batas, kundi isa ng mapanganib na laro kung saan handang pumatay ang kanilang mga kalaban para lamang manatili ang kanilang mga lihim. Ang bawat hakbang sa mahabang pasilyo ng ospital ay tila nagdadala ng mas mabigat na pasanin sa balikat ni Carmelita. Ang amoy ng gamot at ang maputlang liwanag mula sa mga fluorescent na ilaw ay nagbibigay ng isang malamig na pakiramdam na tila nanunuot hanggang sa kanyang mga buto. Sa loob ng silid, nakita nila ang saksi na si Mang Tomas, ang lalaking nakakita sa pagpeke ng pirma ni Carmelita. Ang kanyang ulo ay balot ng benda at ang kanyang mga kamay ay hindi tumitigil sa panginginig habang nakahawak sa gilid ng puting kama. Ang bawat paghinga nito ay puno ng takot at ang kanyang mga mata ay pilit na umiiwas sa tingin ni Crisanto. Hindi ko kaya, Attorney Crisanto. Patawarin niyo ako, pero may pamilya rin akong pinoprotektahan. Ang boses ni Mang Tomas ay halos pabulong na lamang, puno ng panginginig na tila isang dahong tinatangay ng hangin. Sinabihan nila ako na kung magsasalita ako, hindi na ako sisikatan ng araw. Ayoko na, please, umalis na kayo. Nang lumabas sila sa silid, naramdaman ni Carmelita ang unti-unting paghina ng kanyang mga tuhod. Ang tanging pag-asa na hawak nila ay tila naglaho na parang bula. Napasandal siya sa malamig na pader ng pasilyo, ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang itinakip sa kanyang mukha. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang malakas na paghampas ng pagsisisi. Iniisip niya ang panganib na kinakaharap ni Crisanto, ang gulo na dinala niya sa buhay ng lalaking wala namang ibang ginawa kundi ang tulungan siya. Crisanto, itigil na natin ito. I'm so sorry. Ayaw ko nang may madamay pa dahil sa akin. Ang boses ni Carmelita ay gumaralgal. Ang bawat salita ay tila isang pagsuko sa harap ng malupit na tadhana. Look at what happened to Mang Tomas. Natatakot ako na baka ikaw naman ang isunod nila. Hindi bali na ang lupa, hindi bali na ang lahat, basta ligtas ka lang. I'm just a burden to you. Sa hindi inaasahang pagkakataon, naramdaman ni Carmelita ang paghawak ni Crisanto sa kanyang mga balikat. Ang hawak nito ay mahigpit at puno ng emosyon. Tumingin si Crisanto ng diretso sa kanyang mga mata. Ang kanyang mukha ay bakas ng sakit at pagkadismaya. Hindi dahil sa kaso, kundi dahil sa kawalan ng tiwala ni Carmelita sa kanyang sarili. Carmelita, bakit mo sinasabi iyan? Hindi mo ba nakikita ang value mo? Ang boses ni Crisanto ay tumaas ng bahagya, puno ng pasyon na tila isang nagngangalit na apoy sa gitna ng lamig. Hindi ito tungkol sa lupa lamang. It's about your dignity. It's about the 11 years of your life that they stole. Huwag mong sabihing pabigat ka.
Dahil ang totoo, ikaw ang nagbigay sa akin ng dahilan para mas maging matapang sa trabaho ko. I care about you more than you think and I won't let them win. Ang bawat salita ni Crisanto ay tila isang malakas na alon na humampas sa dalampasigan ng puso ni Carmelita. Napatitig siya sa lalaki. Ang kanyang mga luha ay dahan-dahang umagos hindi dahil sa pighati, kundi dahil sa bovoa ng emosyon na matagal na niyang kinalimutan, ang pakiramdam na maging mahalaga sa paningin ng iba. Ang tensyon sa pagitan nila ay dahan-dahang humupa at sa gitna ng tahimik na pasilyo ng ospital, dahan-dahang inabot ni Crisanto ang mukha ni Carmelita at pinunasan ang mga luha nito gamit ang kanyang mga hinlalaki. Ang sumunod na sandali ay tila tumigil ang takbo ng oras. Maingat na inakit ni Crisanto si Carmelita patungo sa kanyang dibdib. Ang kanyang mga braso ay dahan-dahang yumakap sa babae nang may matinding paggalang at pag-iingat. Naramdaman ni Carmelita ang init ng katawan ni Crisanto at ang mabilis, ngunit matatag na tibok ng puso nito na tila isang musikang nagpapakalma sa kanyang naguguluhang isipan. Ipinatong niya ang kanyang ulo sa balikat ng lalaki, ninanamnam ang amoy ng kanyang pabango na humahalo sa lamig ng gabi. Ang yakap na iyon ay hindi lamang isang pag-alo, kundi isang panata ng katapatan at pag-ibig na walang hinihintay na kapalit. Habang nagaganap ang sandaling iyon sa ospital, ang kadiliman naman ay bumabalot sa mansyon ng mga Balderrama. Si Clarice, na laging nakamasid sa bawat kilos ng kanyang ina, ay dahan-dahang pumasok sa silid ni Doña Carmina habang ang matanda ay nasa banyo. Ang bawat paghakbang niya sa makapal na alpombra ay tila isang tahimik na sayaw sa gitna ng panganib. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinahalughog ang mga drawer sa tabi ng kama hanggang sa mahawakan niya ang isang maliit at lumang kwaderno na may pabalat na katad. Nang buksan niya ang kwaderno, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat. Doon, sa bawat pahina, ay makikita ang paulit-ulit na pagsulat ng pangalan ni Carmelita. Ang bawat kurit, ang bawat ikot ng panulat, ay isang ebidensya ng masusing pag-aaral ni Doña Carmina kung paano gagayahin ang lagda ng kanyang manugang. Ito ang pinakahihintay nilang ebidensya, ang pisikal na patunay ng maitim na balak ng matanda. Mabilis na kinuha ni Clarice ang kwaderno at akmang lalabas na sana ng silid nang marinig niya ang tunog ng pag-ikot ng hawakan ng pinto sa banyo. Ang dahan-dahang pagbukas ng pinto at ang paglabas ng anino ni Doña Carmina ay nagpadama kay Clarice ng isang kakaibang kilabot. Ang matanda ay nakatayo sa hamba ng pinto, ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakatitig sa kwadernong hawak ng kanyang anak. Ang katahimikan sa loob ng silid ay tila isang bombang sasabog anumang sandali. Anong ginagawa mo sa gamit ko, Clarice? Ang boses ni Doña Carmina ay malamig pa sa yelo, habang dahan-dahan niyang isinasara ang pinto ng silid at iniikot ang trangka nito. Ang tunog ng pagkakandado ng pinto ay tila isang huling hudyat na wala ng takas ang bata mula sa galit ng sarili niyang ina. Nabitawan ni Clarice ang kwaderno sa sahig. Ang kanyang puso ay tila gustong tumalon sa labas ng kanyang dibdib habang nakikita ang kanyang ina na dahan-dahang lumalapit sa kanya na may hawak na isang mabigat na bagay. Sa sandaling iyon, ang takot ay tila isang matalim na kutsilyong sumasakal sa kanyang tinig. Ang gabi ay tila bumibigat sa bawat minutong lumilipas, ngunit ang katahimikan sa tahanan ni Crisanto ay biglang bumasag nang ang telepono ni Carmelita ay maglabas ng isang maikling mensahe mula kay Clarice. Hindi ito teksto, kundi isang maikling audio recording. Sa loob ng ilang segundo, ang boses ng bata na puno ng hikbi, ang tunog ng pagmamakaawa, at ang malupit na tinig ni Doña Carmina ay humalo sa hangin, sapat upang patigilin ang daloy ng dugo sa mga ugat ni Carmelita. Ang bawat kataga ng pananakit at ang tunog ng isang bagay na tumatama sa balat
ay tila mga latigo na humahagupit sa puso ng babae. "Crisanto, kailangan nating pumunta roon. Ngayon na!" Sigaw ni Carmelita. Bakas ang matinding pag-aalala sa kanyang boses. Nanlilisik ang kanyang mga mata, puno ng galit at pangamba. Nasa panganib ang kanyang anak. Kailangan natin siyang tulungan bago mahuli ang lahat. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Crisanto. Sa tulong ng kanyang mga koneksyon sa kapulisan, mabilis silang nakarating sa mansyon ng mga Valderrama kasama ang mga opisyal na dalubhasa sa pagprotekta sa mga kababaihan at bata. Ang bawat pag-ikot ng pulang ilaw ng patrol car ay tila isang babala sa madilim na gabi. Nang makarating sila sa harap ng malaking pintuan, ang bawat segundo ng paghihintay ay tila isang taon para kay Carmelita. Ang marahas na pagkatok ng mga pulis sa pintuan ay yumanig sa buong paligid, ngunit walang sumasagot mula sa loob. Sa huli, ang pintuan ay sapilitang binuksan. Ang tunog ng pagkasira ng trangka ay tila isang hudyat ng pagtatapos ng paghahari ng takot sa loob ng bahay na iyon. Pumasok sila sa mansyon at doon, sa gitna ng marangyang sala, ay nakatayo si Doña Carmina. Ang kanyang anyo ay maayos pa rin, ang kanyang buhok ay hindi man lang nagulo, at ang kanyang mukha ay biglang nagbago patungo sa isang mapait na ngiti nang makita ang mga pulis. "Anong ibig sabihin nito? Bakit kayo pumasok nang walang pahintulot sa aking tahanan?" Ang boses ni Carmina ay kalmado at puno ng kaplastikan, tila isang inang naguguluhan. "Naglalaro lang kami ng anak ko. Dinidisiplina ko lang siya dahil naging suwail siya nitong mga nakaraang araw. Bahagi ito ng pagpapalaki sa isang maayos na pamilya." Ngunit ang kasinungalingan ng matanda ay mabilis na gumuho nang marinig ang isang mahinang iyak mula sa itaas ng hagdan. Dahan-dahang bumaba si Clarice. Ang kanyang mga hakbang ay mabibigat at puno ng pag-aalinlangan. Nang makita niya si Carmelita, ang kanyang mga mata ay nagliwanag sa gitna ng pighati. Sa harap ng mga pulis at ni Crisanto, hindi na nagtago si Clarice sa likod ng takot. Sa isang matapang na pagkilos, dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang manggas, ipinapakita ang mga sariwang pasa at sugat sa kanyang braso, mga bakas ng kalupitan ng sarili niyang ina. "Hindi ito disiplina, Mama. Ito ay pagmamalupit." Ang boses ni Clarice ay mahina, ngunit matatag. Ang bawat salita ay tila isang matalim na kutsilyong sumusugat sa mapagpanggap na dangal ni Doña Carmina. Tinangka niya akong saktan dahil nalaman niyang hawak ko ang ebidensya ng kanyang mga kasinungalingan. Naramdaman ni Carmelita ang vovo ng emosyon sa kanyang dibdib. Mabilis siyang lumapit kay Clarice at niyakap ang bata ng napakahigpit. Tila ba nais niyang sipsipin ang lahat ng sakit na nararamdaman nito. Kinuha ni Carmelita ang kanyang sariling jacket at maingat na ipinatong sa balikat ni Clarice, isang simbolikong pagkilos ng pagprotekta na kailanman ay hindi ibinigay ng tunay na pamilya ng bata. "Ligtas ka na, Clarice. Nandito na si ate. Hindi ka na nila muling masasaktan," bulong ni Carmelita habang hinahaplos ang buhok ng bata. Sa isang sulok, nakatayo si Jericho. Ang kanyang mukha ay bakas ng matinding gulat at panghihinayang. Pinagmasdan niya ang kanyang dating asawa, ang babaeng dati ay nakayuko at laging sumusunod. Ngunit ngayon ay nakatayo ng may dangal habang pinoprotektahan ng kanyang kapatid. Sa sandaling iyon, ang katotohanan ay tila isang malakas na sampal sa mukha ni Jericho. Napagtanto niya na ang lahat ng kanyang itinapon, ang pag-ibig, ang katapatan, at ang kalakasan ni Carmelita ay ang mga bagay na tanging makakapagligtas sana sa kanyang pamilya mula sa pagkawasak. Ngunit huli na ang lahat. Habang inaalalayan ni Crisanto at Carmelita si Clarice palabas ng mansyon, lumingon si Carmelita sa huling pagkakataon sa bahay na naging kulungan niya sa loob ng 11 taon. Ang bawat hakbang niya palayo ay tila isang pagtatahi sa mga sugat ng kanyang nakaraan. Hindi na siya babalik sa pagiging biktima. Naramdaman ni Carmelita ang paghawak ni Crisanto sa kanyang kabilang kamay
Habang naglalakad sila patungo sa sasakyan, ang hawak nito ay sapat na init upang paalalahanan siya na sa kabila ng lahat ng karahasan at pait, may isang bagong umagang naghihintay para sa kanila. Ngunit habang papasok sila sa kotse, isang tanong ang nanatili sa isipan ni Carmelita habang nakatingin sa madilim na bintana ng silid ni Doña Carmina. Tapos na nga ba ang laban? O ito pa lamang ang simula ng isang mas matinding paghihiganti mula sa isang inang naging halimaw dahil sa sariling kasakiman? Ang gabi ay nababalot ng isang kakaibang bigat na tila ba ang mismong hangin ay tumitigil sa pagdaloy sa labas ng tahanan ni Crisanto. Sa gitna ng katahimikan ng kalsada, ang dahan-dahang paghinto ng isang sasakyan at ang pagpatay ng mga ilaw nito ay nagbigay ng isang malamig na kilabot sa paligid. Si Crisanto, nakatatapos lamang ihatid sina Carmelita at Clarissa sa loob, ay naiwan sa labas upang siguraduhin ang seguridad ng gate. Ngunit bago pa man niya maiikot ang trangka, isang anino ang humarang sa kanyang harapan, si Jericho. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik, ang kanyang buhok ay gulo-gulo, at ang kanyang amoy ay bakas ng alak at matinding pagkapuot. Ang kanyang anyo ay malayo sa dating manager na laging kagalang-galang ang pananamit. Ngayon, siya ay mukhang isang taong nawalan na ng lahat at handang manira ng iba para lamang makabawi. Akala mo ba ay bayani ka na, Crisanto, na ikaw ang tagapagtanggol ng mga inaapi? Ang boses ni Jericho ay puno ng pangungutya, isang gumaralgal na tunog na tila nanggagaling sa kailaliman ng kanyang lalamunan. Pinupulot mo lang ang basurang itinapon ko na. My scraps, do you think a woman like Carmelita could ever love you after what we've been through for 11 years? You're just a rebound, a legal puppet. Nananatiling kalmado si Crisanto. Ang kanyang mga kamay ay nakalagay sa kanyang bulsa, ngunit ang bawat kalamnan sa kanyang katawan ay handa sa anumang mangyayari. Tiningnan niya si Jericho ng may halong awa at pagkasuklam. Huwag mong itulad ang lahat ng tao sa iyo, Jericho. Ang tingin mo kay Carmelita ay basura dahil hindi mo kayang tapatan ang halaga niya. You're a coward who hides behind your mother's skirt and a mistress's lies. Wala ka ng kapangyarihan sa kanya at lalong-lalo na sa akin. Ang bawat salita ni Crisanto ay tila isang matalim na kutsilyong sumusugat sa natitirang kayabangan ni Jericho. Sa gitna ng kanyang pagkabulag sa galit, may kinuha si Jericho mula sa kanyang likuran. Isang malamig na piraso ng metal na kumislap sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang tunog ng pag-ikot ng mekanismo sa loob ng baril ay tila isang huling hudyat ng panganib. Wala nang lalabas ng buhay dito kung hindi ko makukuha ang gusto ko. Patawagin mo si Carmelita. Gusto kong makita siyang lumuhod at magmakaawa sa akin na patawarin ko siya. Sigaw ni Jericho. Ang kanyang kamay na humahawak sa baril ay nanginginig sa takot at panggigigil. Sa sandaling iyon, dahan-dahang bumukas ang pinto ng bahay. Lumabas si Carmelita, ang kanyang anyo ay payapa, ngunit puno ng isang uri ng lakas na kailanman ay hindi nakita ni Jericho noon. Ang bawat hakbang niya sa semento ay tila isang deklarasyon ng kanyang kalayaan. Hindi siya nagtago sa likod ni Crisanto. Sa halip, huminto siya sa tabi nito at tiningnan ang dulo ng baril na nakaturo sa kanya nang walang kaba sa kanyang mga mata. Ito na ba ang huling baraha mo, Jericho? Ang pumatay? Ang boses ni Carmelita ay malumanay, ngunit may talim na tila humihiwa sa hangin. 1 taon, 2 taon, o kahit habang buhay pa akong nagtiis sa'yo, hindi ko naisip na darating ang araw na mas kaawa-awa ka pa sa akin. Hindi na ako natatakot sa'yo. Ang takot ko ay namatay na kasabay ng tindahan na sinunog mo. Ang katapangan ni Carmelita ay tila isang pader na hindi kayang tibagin ng anumang bala. Ang panginginig ng kamay ni Jericho ay lalong lumala. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang mapuno ng luha ng pagkatalo. Sa gitna ng tensyon, ang malayo ngunit lumalakas na tunog ng sirena ng pulis ay nagsimulang umalingaw-ngaw sa paligid.
Ang mga pulang ilaw ay dahan-dahang nagpapakulay sa madilim na kalsada. Alam ni Jericho na huli na ang lahat. Ang bawat segundo ay tila isang bitag na sumasakal sa kanya. Sa takot na mahuli, mabilis na ibinaba ni Jericho ang kanyang kamay, tumalikod at patakbong sumakay sa kanyang sasakyan. Ang tunog ng mabilis na pag-ikot ng mga gulong sa semento at ang usok na iniwan nito ay tila isang simbolo ng kanyang huling pagtakas. Iniwan niya ang kanyang sasakyan sa dulo ng kalsada at tumakbo sa madilim na eskinita. Isang duwag na tila isang aninong naglalaho sa dilim. Nang mawala na ang panganib, naramdaman ni Carmelita ang unti-unting paghina ng kanyang mga tuhod. Ngunit bago pa man siya mabuwal, naramdaman niya ang dalawang malalakas na braso na yumakap sa kanya ng napakahigpit. Ibinuwal ni Crisanto ang kanyang sarili sa isang yakap na puno ng takot at pag-aalala. Naramdaman ni Carmelita ang mabilis na tibok ng puso ni Crisanto sa kanyang likuran. Ang bawat hininga nito ay puno ng pasasalamat na ligtas ang babaeng pinakamahalaga sa kanya. "Please, wag mo nang gagawin yun muli. Akala ko mawawala ka sa akin." Bulong ni Crisanto. Ang kanyang boses ay nanginginig sa emosyon. Sa sandaling iyon, ang init ng yakap ni Crisanto ay tila isang gamot na naghihilom sa lahat ng takot ni Carmelita. Habang nagaganap ang madamdaming sandaling iyon, sa isang madilim na silid sa mansyon ng mga Valderrama, si Celestina ay abala sa isang lihim na gawain. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang may hawak siyang isang maliit na pakete ng puting pulbos. Ang bawat butil nito ay tila isang mitya ng kamatayan. Dahan-dahan niyang ibinuhos ang pulbos sa baso ng gatas na nakahanda para sa gabi-gabing inumin ni Doña Carmina. Ang kanyang mukha ay balot ng isang nakakangilabot na ngiti habang pinagmamasdan ang pulbos na dahan-dahang natutunaw sa puting likido. Alam niyang kapag uminom ang matanda, ang lahat ng kasalanan ay ibibintang niya sa ibang tao at siya ay makakatakas, bit-bit ang lahat ng kayamanan ng pamilyang ito. Ang katahimikan ng gabi ay muling nabasag nang marinig niya ang dahan-dahang pag-ikot ng hawakan ng pinto. Ang hudyat na oras na para sa kanyang huling plano. Ang katahimikan sa loob ng mansyon ng mga Valderrama ay tila isang mabigat na kumot na bumabalot sa bawat sulok ng marangyang tahanan. Ngunit ang kapayapaang ito ay biglang nawala nang ang isang mabigat na tunog ng pagbagsak ng katawan sa sahig ay yumanig sa katahimikan ng silid ni Doña Carmina. Ang baso ng gatas na kanina lamang ay hawak ng matanda ay tumama sa makintab na marmol, nagkakalasog-lasog sa libu-libong piraso ng bubog, habang ang puting likido ay dahan-dahang kumakalat sa sahig na tila isang maputlang mantsa ng kamatayan. Si Doña Carmina ay nakahandusay, ang kanyang katawan ay nanginginig sa ilalim ng matinding kombolusyon habang ang puting bula ay nagsimulang lumabas sa kanyang mga labi at ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa kawalan. "Diyos ko, anong nangyari kay Mama?" Ang sigaw ni Celestina ay umalingaw-ngaw sa buong pasilyo, isang boses na puno ng pekeng sindak at gulat. Mabilis siyang lumapit, ngunit sa halip na tumulong, ang kanyang mga mata ay pasimpleng lumingon sa paligid upang siguraduhin na walang nakakita sa kanyang ginawa. Sa pagdating ni Jericho, agad na nagbago ang anyo ni Celestina patungo sa isang kaawa-awang biktima. Ang kanyang mga luha ay mabilis na umagos habang nakaturo ang kanyang nanginginig na daliri sa direksyon ng kusina. "Jericho, baka may inilagay ang katulong sa gatas ni Mama. Nakita ko siyang umaaligid kanina. Baka inutusan siya ni Carmelita para gumanti sa atin." Ang boses ni Celestina ay puno ng lason, isang mabilis na pagmamanipula upang ibaling ang sisi sa ibang tao. Si Jericho, na noon ay balot ng takot at pagkalito, ay agad na naniwala sa mga salita ng kanyang kinakasama. Ang kanyang galit ay muling nag-apoy, isang mapanganib na emosyon na tila isang bulkan na handang sumabog. Sa ospital, habang ang mga doktor ay mabilis na kumikilos
upang iligtas ang buhay ng kanyang ina? Hinarap ni Jericho ang mga pulis na dumating upang mag-imbestiga. Ang bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig ay puno ng akusasyon laban kay Carmelita. Tinatawag niya itong isang mamamatay tao at isang halimaw na nais sirain ang kanilang pamilya. Gayunpaman, sa gitna ng kaguluhang ito, dumating si Crisanto sa istasyon ng pulisya kasama ang mga matibay na ebidensya. Ang kanyang anyo ay kalmado. Ang kanyang tindig ay puno ng awtoridad na tila isang pader na hindi matitibag ng anumang maling akusasyon. Narito ako para ibigay ang opisyal na pahayag ni Carmelita de Vera. Imposibleng siya ang may kinalaman sa nangyari dahil buong gabi siyang nasa ilalim ng aking pangangalaga at ng mga opisyal ng barangay para sa proteksyon ni Clarice. At bilang isang prosecutor, hinihiling ko ang isang masusing toxicology report sa basong pinag-inuman at ang pagsusuri sa bawat fingerprint na makikita sa silid na yon. Ang bawat salita ni Crisanto ay tila isang malamig na tubig na nagpalamig sa nag-aapoy na galit ni Jericho. Sa kabilang banda, si Celestina na nakikinig sa usapan ay naramdaman ang unti-unting panlalamig ng kanyang mga kamay. Ang takot na malaman ang kanyang ginawa ay tila isang selyo na sumasakal sa kanyang hininga. Alam niyang kapag sinuri ang mga fingerprint, ang kanyang balat ay mag-iiwan ng bakas na hindi niya mabubura. Mabilis siyang nagdahilan na kailangang magpahinga at lenlut na bumalik sa mansyon upang subukang linisin ang anumang ebidensyang naiwan niya. Samantala, sa tahanan ni Crisanto, ang gabi ay lumalim habang si Carmelita ay nananatiling gising sa harap ng tumpok ng mga dokumento. Ang liwanag ng lampara ay nagbibigay ng banayad na anino sa kanyang mukha na bakas ng pagod at puyat. Ang bawat pahina ng mga ebidensya, ang bawat piraso ng kasaysayan ng kanyang 11 taon na pagtitiis ay dahan-dahang inaayos para sa nalalapit na paglilitis. Ngunit sa gitna ng kanyang pagsisikap, ang antok ay dahan-dahang lumamon sa kanyang kamalayan at ang kanyang ulo ay bumagsak sa ibabaw ng mga papeles. Dahan-dahang pumasok si Crisanto sa silid, bit-bit ang isang tray ng pagkain na hindi na nakain. Nang makita niya si Carmelita na mahimbing na natutulog, isang malambot at mapagmahal na sulyap ang gumuhit sa kanyang mga mata. Inilapag niya ang tray ng walang nililikhang tunog at kinuha ang kanyang sariling jacket upang maingat na idapo sa balikat ng babae. Pinagmasdan niya ang mukha ni Carmelita, ang bawat linya ng pagod, ang bawat bakas ng sakit na dahan-dahan nang naghihilom sa ilalim ng kanyang pangangalaga. Sa isang napakabihirang sandali ng pagpapakita ng kanyang damdamin, dahan-dahang yumuko si Crisanto. Ang kanyang hininga ay mainit na dumampi sa balat ni Carmelita bago niya itinuon ang kanyang mga labi sa noo ng babae. Ang naging halik na yon ay hindi puno ng pagnanasa, kundi ng isang matinding pangako ng proteksyon, paggalang, at isang pag-ibig na handang maghintay hanggang sa muling maging buo ang puso ni Carmelita. Ang amoy ng sampagita sa buhok ni Carmelita ay humalo sa hangin, nagbibigay ng isang matamis na alaala na mananatili sa gunitan ni Crisanto habang buhay. Habang ang kapayapaan ay namamayani sa tahanan ni Crisanto, sa ospital naman ay naganap ang isang nakakangilabot na tagpo. Sa loob ng intensive care unit, ang mga mata ni Doña Carmina ay dahan-dahang bumukas. Ang bawat paghinga niya ay nakadepende na sa mga makina na naglalabas ng regular at malamig na tunog sa silid. Sinubukan niyang magsalita, ngunit ang kanyang mga labi ay nananatiling paralisado. Ang kanyang buong katawan ay tila naging isang bilangguan ng sarili niyang kaluluwa. Sa tabi ng kanyang kama, nakatayo si Celestina. Ang babaeng itinuring ni Carmina na susing magpapanatili ng kanilang yaman ay nakatingin sa kanya nang may isang namngiti na puno ng tagumpay at kasamaan. Ang bawat segundo ng katahimikan ay tila isang torture para kay Carmina.
habang nakikita niya ang tunay na demonyo sa likod ng magandang mukha ni Celestina. Hindi makagalaw ang matanda, hindi makasigaw, habang ang luhang puno ng pagsisisi ay dahan-dahang umagos mula sa kanyang mga mata. Tanging ang takot at ang kawalan ng pag-asa ang naging tanging kasama niya sa madilim na silid na yon. Nagawa ni Celestina na ilayo ang lahat ng tao sa silid at sa isang mahinang bulong na tila isang huling hatol, sinabi niya ang mga salitang habambuhay na magmumulto sa gunita ni Doña Carmina. Ang laban ay hindi pa tapos, ngunit ang kapalaran ay nagsimula nang maningil sa mga taong naniniwalang sila ang hari at reyna ng mundong kanilang binuo sa itaas ng mga kasinungalingan. Ang bawat tibok ng orasan sa loob ng silid hukuman ay tila isang mabigat na hakbang ng tadhana na dahan-dahang lumalapit sa katotohanan. Ang hangin mula sa aircon ay nanunuot sa balat, ngunit mas malamig ang pakiramdam na nagmumula sa mga mata ng mga taong nasa loob. Sa gitna ng silid, nakaupo si Doña Carmina sa kanyang wheelchair, balot ng mamahaling itim na sutla na tila ba ang kanyang kapansanan ay isa ring simbolo ng kapangyarihan. Sa tabi niya, si Jericho ay nakayuko. Ang kanyang mukha ay sadyang ginawang bakas ng pighati at pagod. Upang makuha ang simpatya ng publiko, bilang isang asawang tinalikuran at pinagtaksilan, ang kliyente ko, si Ginoong Jericho Valderrama, ay isang biktima ng isang planadong panlilinlang. Ang boses ng abogado ni Jericho ay umalingaw-ngaw sa buong silid, puno ng pagiging mapangahas. Si Carmelita de Vera ay hindi lamang isang asawang walang utang na loob. Ginamit niya ang tiwala ng pamilya Valderrama upang magnakaw ng pondo mula sa kumpanya at ngayon, sa tulong ng kanyang di-umano'y tagapagtanggol na si Attorney Crisanto Ibarra, ay sinusubukan niyang baligtarin ang katotohanan upang makuha ang lupang hindi naman sa kanya. She is an opportunist, Your Honor, isang babaeng nanggagamit ng damdamin para sa sariling interes. Ang bawat salitang binitawan ng abogado ay tila mga palasong tumatama sa dibdib ni Carmelita. Nararamdaman niya ang matinding panginginig ng kanyang mga kamay habang nakahawak ng mahigpit sa laylayan ng kanyang puting blusa. Ang lahat ng kanyang sakripisyo, ang 11 taon ng pagtitinda sa ilalim ng init ng araw para lamang maitaguyod ang pag-aral at karera ni Jericho, ay binaliktad at ginawang kasalanan sa harap ng batas. Ang kanyang lalamunan ay nanunuyo at ang bawat hininga niya ay puno ng pait ng kawalan ng katarungan. Sa gitna ng kanyang paghihirap, naramdaman ni Carmelita ang isang banayad na init sa ilalim ng lamesa ng kanilang panig. Dahan-dahang hinanap ng kamay ni Crisanto ang kanyang nanginginig na mga daliri. Ang bawat pagdampi ng palad ng lalaki ay tila isang tahimik na pangako na hindi niya hahayaang mabuwal ang babae. Hinawakan ni Crisanto ang kanyang kamay nang may matinding pag-iingat. Ang kanilang mga daliri ay naglapat ng mahigpit, nagbibigay ng lakas na tila isang daloy ng kuryente na nagpapakalma sa naguguluhang isipan ni Carmelita. Isang sulyap ang ibinigay ni Crisanto sa kanya. Isang sulyap na puno ng tiwala at pag-ibig na nagsasabing, "Nandito ako at hindi kita bibitawan." Tumayo si Crisanto. Ang kanyang tindig ay puno ng awtoridad na bumasag sa mapanirang aura ng kabilang panig. Your Honor, ang mga akusasyong ito ay walang batayan at isang desperadong hakbang upang pagtakpan ang falsification of documents na ginawa ng panig ni Ginoong Valderrama. Hinihiling ko ang pagkakataong i-cross-examine ang nasasakdal. Nang humarap si Jericho sa buksi, ang kanyang mga mata ay pilit na umiiwas sa tingin ni Crisanto. Sa bawat tanong ni Crisanto tungkol sa mga petsa ng transaksyon at mga pirma sa dokumento, si Jericho ay nagsimulang mautal. Ang kanyang mga sagot ay puno ng kalituhan na nagpapatunay na wala siyang alam sa mga detalye ng lupang pilit niyang inaangkin. Ang bawat pagkakamali ni Jericho ay tila isang bitak sa kanyang pader ng kasinungalingan.
At ang bawat segundo ng kanyang pag-aalinlangan ay nagbibigay ng pag-asa kay Carmelita. Ngunit ang daloy ng paglilitis ay biglang nagbago ng tawagin ng kabilang panig ang isang sorpresang saksi. Isang lalaking may madilim na anyo at tila galing sa kalsada ang pumasok sa silid. Ito ang lalaking dati ay nananakot kay Celestina, ngunit ngayon ay nakasuot ng maayos na barong. Ang kanyang mukha ay walang emosyon habang tumitingin sa direksyon ni Carmelita. Ito si Ginoong Rodrigo, sabi ng abogado ni Jericho. Siya ang makakapagpatunay na si Carmelita de Vera mismo ang nag-utos sa kanya na lasunin si Doña Carmina upang mapabilis ang pagkuha sa mana at sa titulong lupang ito. Binayaran siya ni Carmelita gamit ang perang ninakaw niya mula sa kumpanya ni Ginoong Jericho. Ang pahayag na yon ay tila isang malakas na tunog ng pagguho ng bundok sa loob ng silid hukuman. Ang mga tao ay nagsimulang magbulong-bulungan. Ang kanilang mga mata ay puno ng paghatol na muling nakatuon kay Carmelita. Naramdaman ni Carmelita ang unti-unting panlalabo ng kanyang paningin. Ang lahat ng kanyang pagsisikap ay tila mababaliktad ng isang binayarang kasinungalingan. Napatingin siya sa direksyon ni Doña Carmina na noon ay nakatingin sa kanya nang may isang mapait na ngiti ng tagumpay sa kabila ng kanyang paralysis. Sa sandaling iyon, ang pintuan ng silid hukuman ay dahan-dahang bumukas at isang matangkad na lalaki na may seryosong mukha ang pumasok at naupo sa likurang bahagi. Siya ay si Attorney Ibarra Sr., ang tiyuhin ni Crisanto, na kilala sa pagiging malupit at makapangyarihan sa mundo ng batas. Ang kanyang presensya ay nagdulot ng isang kakaibang tensyon sa silid, lalo na kay Crisanto. Ang tunog ng kahoy na tumama sa lamesa ng hukom ay tila isang huling hatol na nagtapos sa sesyon para sa araw na yon. Ang susunod na pagdinig ay gaganapin bukas. Inaasahan ko ang pagharap ng iba pang mga testigo. Naiwan si Carmelita na nakatulala sa kanyang kinauupuan. Ang kanyang kamay ay nananatiling hawak ni Crisanto, ngunit ang lamig ng takot ay muling bumabalot sa kanya. Ang paniniwalaan ng hukom at paano nila mapapatunayan ang katotohanan kung ang kasamaan ay handang bumili ng bawat hininga ng katarungan. Ang bawat hininga sa loob ng silid hukuman ay tila nagtataglay ng bigat ng isang paparating na unos. Matapos ang mapanirang pahayag ng bayarang saksi, ang panig ni Carmelita ay binalot ng isang nakabibinging katahimikan. Ngunit sa gitna ng kadilimang iyon, tumayo si Crisanto nang may isang uri ng katiyakan na tila ba ang lahat ng nangyayari ay bahagi lamang ng isang mas malaking plano. Sa isang dahan-dahan at matatag na tinig, hiniling niya ang pagharap ng susunod na testigo. Nang tawagin ang pangalan ni Clarice Valderrama, ang buong silid ay tila panandaliang nawalan ng hangin. Ang mga mata ni Jericho ay nanlaki sa gulat, habang ang kanyang mga kamay ay mahigpit na humawak sa gilid ng mesa. Doña Carmina, na nakaupo sa kanyang wheelchair, ay nagpakita ng isang matinding panginginig sa kanyang mga labi. Ang kanyang mga mata ay pilit na nagsusumamo at nagbabanta ng sabay sa kanyang sariling anak. Ngunit si Clarice ay hindi tumingin sa kanila. Ang kanyang bawat hakbang patungo sa buo ay tila isang pagtatahi sa mga punit-punit na bahagi ng kanyang dignidad. Ang aking ina, si Doña Carmina Valderrama, ang utak sa likod ng lahat. Ang boses ni Clarice ay malinaw at hindi nanginginig. Bumasag sa katahimikan ng hukuman na parang isang matalim na kidlat. Nakita ko siya. Sa loob ng maraming gabi, matiyaga niyang pinag-aaralan ang bawat kurit at ikot ng lagda ni Ate Carmelita. Ginamit niya ang isang lumang kwaderno upang sanayin ang kanyang kamay hanggang sa maging perpekto ang panlilinlang. Inilabas ni Crisanto ang pisikal na ebidensya, ang kwadernong nakuha ni Clarice. Nang ilapag ito sa harap ng hukom at ng eksperto sa sulat kamay, ang bawat pahina nito ay nagsilbing isang mitya na tumupok sa lahat ng kasinungalingan ng pamilya Valderrama. Kinumpirma ng eksperto na ang bawat lagda roon ay nagmula sa kamay ni Doña Carmina,
Sa sandaling iyon, ang pader ng depensa ni Jericho ay nagsimulang gumuho ng tuluyan. Dahil sa takot na mabulok sa bilangguan, ang kasakiman ni Jericho ay nanaig sa kanyang katapatan sa sariling ina. Tumayo siya ng marahas, ang kanyang muka ay pulang-pula sa galit at desperasyon. Siya ang may kasalanan. Si Mama ang nag-utos sa akin ng lahat. Sabi niya ay kailangan nating makuha ang lupa para sa kinabukasan ko. Wala akong kinalaman sa pagpeke ng pirma. Siya ang gumawa niyan. Ang bawat salita ni Jericho ay tila isang malakas na saksak sa puso ni Doña Carmina. Ang matanda, na hindi makapagsalita dahil sa kanyang paralysis, ay nakatingin lamang sa kanyang anak na lalaki. Ang anak na inalay niya ng buong buhay at dignidad. Ngunit ngayon, ay handa siyang itapon sa putikan para lamang iligtas ang sariling balat. Isang malaking butil ng luha ang dahan-dahang umagos mula sa mga mata ni Carmina. Isang luhang puno ng pait, pagsisisi at ang katotohanan ng isang pagtataksil na mas masakit pa sa anumang karamdaman. Hindi pa doon nagtatapos ang pagbagsak. Iniharap ni Crisanto ang ikalawang Don Chimang. Your Honor, nais ko ring ipakita ang medikal na sertipiko ni Celestina Rocha. Ang sinasabi nilang pagbubuntis ay isang malaking kasinungalingan upang manipulahin ang damdamin ni Ginoong Valderrama. Kasama nito ang ulat ng kanyang mga utang sa pagsusugal na umaabot sa milyon-milyong piso. Nang makita ni Celestina na ang lahat ng kanyang laro ay nabunyag na, dahan-dahan siyang tumayo at sinubukang humalo sa karamihan upang makatakas sa gitna ng kaguluhan. Ngunit ang dahan-dahang pag-ikot ng mga pulis sa bawat pintuan ng hukuman ay naging isang matibay na harang. Ang tunog ng paglock ng mga posas sa kanyang mga kamay ay tila isang huling nota sa isang malungkot na awit ng kasamaan. Sa gitna ng lahat ng ito, si Carmelita ay nanatiling tahimik. Tiningnan niya ang anyo ni Doña Carmina na ngayon ay tila isang lantang dahon na pinabayaan na ng lahat. Walang halong galit o paghihiganti sa kanyang puso. Ang tanging naramdaman niya ay isang matinding awa para sa isang inang naging biktima ng sarili niyang kasakiman at ng anak na pinalaki niya sa maling paraan. Ang bawat tibok ng puso ni Carmelita ay tila nagdadala ng isang bagong uri ng kapayapaan. Isang kapayapaang nanggagaling sa pagpapatawad sa kanyang sarili. Ang hukom ay dahan-dahang itinaas ang kanyang buwa. Ang bawat paggalaw nito ay tila nagpapahinto sa oras. Dahil sa mga bagong ebidensya at testimonya, ang hukumang ito ay pansamantalang hihinto. Babalik tayo pagkatapos ng 30 minuto para sa pinal na desisyon. Nang tumayo ang mga tao, ang tensyon sa loob ng silid ay lalong uminit. Si Jericho, na tila nawala na sa kanyang katinoan, ay tumingin ng may nanlilisik na mga mata kay Carmelita. Ang bawat kalamnan sa kanyang mukha ay nanginginig sa matinding galit. Habang ang mga pulis ay bahagyang naantala sa pag-asikaso kay Celestina, mabilis na lumapit si Jericho sa direksyon ni Carmelita. Ikaw, sinira mo ang buhay ko. Wala kang utang na loob. Ang sigaw ni Jericho ay tila isang ungol ng isang halimaw na nasugatan. Sa isang iglap, itinaas niya ang kanyang mga kamay upang dambahin ang leeg ni Carmelita. Ang kanyang anyo ay puno ng marahas na pagnanais na saktan. Ang babaeng dati ay itinuturing niyang alipin. Napasinghap ang lahat sa loob ng silid hukuman. Ang bawat segundo ay tila tumigil habang ang anino ni Jericho ay dahan-dahang lumalamon sa liwanag na kinalalagyan ni Carmelita. Mapoprotektahan ba siya ng batas? O ang huling hininga ng galit ni Jericho ay mag-iiwan ng isang sugat na hindi na kailanman maghihilom? Ang bawat kalamnan sa katawan ni Jericho ay naninigas sa galit habang pilit siyang sumusugod patungo kay Carmelita. Ngunit bago pa man madampi ng kanyang mga kamay, ang balat ng babae, isang mabilis at matatag na pagkilos mula sa mga pulis ang nagpahinto sa kanya.
Ang mabigat na tunog ng pagbagsak ng katawan ni Jericho sa semento ng sahig ay umaling-aungaw sa buong silid hukuman, kasunod ng tunog ng paglak ng mga posas sa kanyang nanginginig na mga kamay. Sa gitna ng kanyang pagkakaipit sa sahig, ang kanyang tinig ay nagbago mula sa pagiging halimaw patungo sa isang kaawa-awang biktima. Ang kanyang mga luha ay mabilis na umagos, humahalo sa dumi ng sahig habang pilit niyang tinitingnan si Carmelita. Carmelita, patawarin mo ako. Please, maawa ka sa akin. 11 taon tayong nagsama. Hindi mo ba kayang kalimutan ang lahat ng ito? Isipin mo ang mga sakripisyo natin. Carmelita, mahal kita. Nagkamali lang ako. Ang boses ni Jericho ay puno ng pekeng pagsisisi. Isang desperadong hakbang upang muling makuha ang awa ng babaeng labis niyang sinaktan. Dahan-dahang lumapit si Carmelita. Ang kanyang bawat hakbang ay puno ng dangal at katatagan na tila isang reynang naglalakad sa gitna ng mga guho ng isang lumang kaharian. Huminto siya sa harap ni Jericho. Ang kanyang anyo ay hindi na bakas ng takot o galit, kundi ng isang malalim at malamig na katinuan. Tinitigan niya ang lalaking naging sentro ng kanyang mundo sa loob ng mahabang panahon, at sa bawat segundo ng katahimikan, ang lahat ng gunita ng pang-aapi at pagtataksil ay dahan-dahang naglaho sa kanyang puso. Ang 11 taon na yon, Jericho, ay hindi isang dahilan para patawarin kita. Iyon ang naging bayad ko para malaman kung gaano kakawalang kwenta bilang isang tao at bilang isang asawa. Ang boses ni Carmelita ay payapa, ngunit ang bawat salita ay may talim na mas matindi pa sa anumang sandata. Wala na tayong utang sa isa't isa. Ang bawat patak ng pawis ko sa tindahan ay naging bayad na sa bawat kasinungalingang ibinigay mo. Ngayon, hayaan mong ang batas naman ang maningil sa iyo. Muling tumunog ang buwan ng hukom. Ang bawat paghampas nito ay tila isang huling hudyat ng katarungan. Sa isang malinaw at matatag na tinig, binasa ng hukom ang pinal na desisyon. Dahil sa mga matibay na ebidensya ng falsification of documents at sa mga testimonya ng mga saksi, ang hukumang ito ay nagdedeklara na si Ginoong Jericho Valderrama ay guilty sa lahat ng sakdal. Ang karapatan sa pagmamay-ari ng lupa ay agad na ibinabalik kay Carmelita de Vera. Si Ginoong Valderrama ay sesentensyahan ng pagkakakulong ng hanggang 10 taon. Mama, ang desisyon ay tila isang malakas na bugso ng hangin na nagpabagsak sa lahat ng natitirang pag-asa ni Jericho. Sa kabilang banda, si Doña Carmina ay dahan-dahang inilabas sa silid hukuman. Ang kanyang wheelchair ay itinutulak ng isang estranghero habang ang kanyang sariling anak ay kinakaladkad patungo sa bilangguan. Ang matanda ay nanatiling nakatingin sa kawalan. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha ng pagsisisi habang napagtatanto na ang lahat ng kanyang yaman at dangal ay naglaho na parang usok. Wala nang Celestina na aalaga sa kanya. Wala nang Jericho na magtatanggol. Ang tanging naiwan sa kanya ay ang isang katawang paralisado at isang kaluluwang balot ng kahihiyan. Nang lumabas sina Carmelita at Crisanto sa gusali ng korte, ang sikat ng araw ay tumama sa kanilang mga mukha. Isang mainit na haplos na tila bumabati sa kanilang tagumpay. Ang hangin ay amoy kalayaan at ang bawat paghinga ni Carmelita ay tila mas magaan kaysa sa anumang sandali ng kanyang buhay. Hindi na siya ang babaeng nakayuko sa ulan. Siya na ngayon ay isang babaeng nakatayo sa ilalim ng liwanag, handang harapin ang anumang bukas na naghihintay. Tapos na ang lahat, Carmelita. Malaya ka na. Malumanay na sabi ni Crisanto habang dahan-dahang iniaabot ang isang puting sobre sa babae. Nagtaka si Carmelita at dahan-dahang binuksan ang sobre. Sa loob nito ay may isang tiket ng eroplano patungong Manila at isang sulat ng pagtanggap para sa isang maikling kurso sa pamamahala ng negosyo sa isang prestihiyosong unibersidad. Tumingin siya kay Crisanto. Ang kanyang mga mata ay nanlalabo dahil sa vovwa
ng pasasalamat at emosyon. Gusto kong mahanap mo muna ang sarili mo, Carmelita. Gusto kong makita kang lumipad gamit ang sarili mong mga pakpak bago ka magpasyang sumama sa iba. Ang boses ni Crisanto ay puno ng lambing at respeto. Isang uri ng pag-ibig na hindi nagmamay-ari, kundi nagpapalaya. Hihintayin kita rito. Kahit gaano pa katagal, hinawakan ni Carmelita ang tiket nang mahigpit sa kanyang dibdib. Ang kanyang puso ay tila isang ibong nakawala sa hawla. Pinagmasdan niya ang mukha ni Crisanto, ang lalaking naging anino niya sa dilim at liwanag sa gitna ng unos. Ang bawat segundo ng katahimikan sa pagitan nila ay puno ng isang pangakong hindi na kailangan pang sambitla. Paano mo tatanggapin ang isang bagong pagkakataon kung ang tanging alam mo ay ang magsakripisyo para sa iba? At sapat na ba ang distansya upang mas lalong maging matibay ang damdaming dahan-dahang umuusbong sa gitna ng inyong mga sugat? Ang bawat pag-ikot ng pahina ng kalendaryo sa loob ng isang taon ay tila mga hakbang ng isang sugatang kaluluwa patungo sa liwanag. Sa Manila, natutunan ni Carmelita na ang mundo ay hindi lamang pala binubuo ng pagsunod at pagtitiis. Sa bawat gabi ng pag-aaral sa ilalim ng malamig na liwanag ng lampara sa kanyang maliit na silid, dahan-dahang nabuo ang isang bagong Carmelita, isang babaeng may pangarap, may boses, at higit sa lahat, may pagmamahal sa sarili. Ang dating nanginginig na mga kamay na laging may bakas ng mantika mula sa kusina ay naging mga kamay na bihasa na sa paghawak ng mga plano para sa hinaharap. Nang muli siyang tumapak sa lupain ng Davao, ang hangin ay hindi na kasing bigat ng dati. Ang mandat na dati ay naging mitya ng kanyang pighati ay isa na ngayong buhay na patunay ng kanyang muling pagkabuhay. Ang Carmelitas Mini Supermarket ay nakatayo nang may dangal sa gitna ng komunidad. Hindi na ito ang madilim at siksik na tindahang dati niyang pinagtrabahuhan ng 11 taon. Ngayon, ang mga pasilyo ay malawak, maliwanag, at puno ng mga produktong bunga ng kanyang sariling pagsisikap. Ate, tapos na ang inventory sa warehouse. Maayos na ang lahat para sa ating grand opening. Ang boses ni Clarice ay puno ng sigla at sigasig. Ang batang dati ay balot ng takot at pasa ay isa na ngayong masayahing dalaga na tumatayo bilang kanang kamay ni Carmelita sa negosyo. Ang kanilang ugnayan ay hindi na lamang ugnayan ng magbayaw, kundi isang tunay na pagkakaibigan ng dalawang pusong parehong nakatakas mula sa iisang impyerno. Sa gitna ng pag-aayos ng mga huling detalye, isang matandang kapitbahay ang lumapit kay Carmelita upang makibalita. Sa dahan-dahang pag-uusap, nabanggit ang kapalaran ng mga taong sumira sa kanyang nakaraan. Si Jericho ay nananatiling nasa loob ng bilangguan at ayon sa mga balita, ang kanyang dating kayabangan ay napalitan na ng patuloy na takot dahil sa dalas ng pagtanggap niya ng marahas na pagtrato mula sa ibang mga bilanggo. Samantala, si Doña Carmina ay pumanaw na sa loob ng isang pampublikong institusyon, mag-isa at walang sinumang kamag-anak na dumating upang damayan siya sa kanyang huling hininga. Ang bawat balitang ito ay hindi nagdala ng kagalakan kay Carmelita, kundi isang malalim na buntong hininga ng pagtanggap na ang universo ay may sariling paraan ng pagbabalansing muli sa lahat ng bagay. Dumating ang hapon ng pagbubukas at ang langit ay nagsimulang magbaba ng banayad na ambon. Ang tunog ng mga patak ng ulan sa bubungan ay hindi na nagdadala ng kilabot kay Carmelita, kundi isang himig ng paglilinis. Napansin niya ang isang malaking payong na nakatayo sa labas at dahil sa takot na mabasa ang mga bagong kagamitan, mabilis siyang lumabas upang itupi ito. Ngunit bago pa man niya mahawakan ang kanang payong, naramdaman niya ang isang pamilyar at matatag na kamay na dahan-dahang pumatong sa kanyang mga daliri. Ang init ng balat na yon ay tila isang kuryenteng gumising sa bawat bahagi ng kanyang pagkatao. Dahan-dahang lumingon si Carmelita
At doon, sa gitna ng manipis na ambon, nakatayo si Crisanto. Ang kanyang mga mata ay nananatiling puno ng lambing at kuryosidad. Ngunit ngayon ay may kasamang matinding paghanga sa babaeng nasa kanyang harapan. You look beautiful, Carmelita. Hindi lang dahil sa suot mo, kundi dahil sa liwanag na nanggagaling sa loob mo. Ang boses ni Crisanto ay malumanay, humahalo sa tunog ng ulan na tila isang musikang sadyang nilikha para sa sandaling iyon. Naramdaman ni Carmelita ang panunuyo ng kanyang lalamunan, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa bovoa ng emosyong matagal na niyang pilit na pinatitibay. Hiningi ko ang oras para mahanap ang sarili ko, Crisanto. At ngayon, sa harap ng lahat ng ito, masasabi kong buo na muli ang puso ko. Dahan-dahang lumapit si Crisanto, ang kanyang bawat hakbang ay puno ng paggalang sa espasyong binuo ni Carmelita. Hindi siya nagsalita. Sa halip ay maingat niyang itinaas ang kanyang kamay upang haplusin ang pisngi ng babae. Ang pagdampi ng kanyang mga daliri ay tila isang gamot na tuluyan nang nagpatuyo sa huling bakas ng pait ng nakaraan. Sa ilalim ng malaking payong, sa gitna ng ulan na dati ay naging saksi sa kanyang pagtatapon, naramdaman ni Carmelita ang paglapit ng mukha ni Crisanto. Hindi ito isang marahas na pag-angkin, kundi isang banayad na pagsasanib ng kanilang mga noo. Ipinikit ni Carmelita ang kanyang mga mata, ninanamnam ang amoy ng ulan at ang bango ng katapatan na nagmumula sa lalaking hindi bumitaw sa kanya. Ang bawat tibok ng kanilang puso ay tila nag-uusap sa isang wikang tanging sila lamang ang nakakaunawa. Ang yakap ni Crisanto ay tila isang ligtas na kanlungan, isang lugar kung saan ang bawat sugat ay hindi na kailangan pang ikahiya dahil ang mga ito ang naging daan upang mahanap nila ang isa't isa. Sa sandaling iyon, ang lahat ng ingay ng mundo ay naglaho. Ang bawat sakit, ang bawat sampal ng tadhana, at ang 11 taon ng kadiliman ay tila naging sulit para lamang sa katahimikang ito sa piling ng isang lalaking marunong rumespeto at magmahal ng totoo. Ngunit habang ang kanilang mga puso ay dahan-dahang naglalapit, isang malalim na tanong ang nanatili sa isipan ni Carmelita habang nakasandal sa dibdib ni Crisanto. Sapat na ba ang tagumpay at pag-ibig na ito upang burahin ang bawat anino ng nakaraan? O may huling pagsubok pa bang kailangang lampasan bago nila tuluyang makamit ang walang hanggang kapayapaan? Ang kulay ng langit sa dapit hapon sa Davao City ay dahan-dahang nagbabago mula sa ginto patungo sa malambot na lila. Isang hudyat na ang mahabang araw ay tapos na at ang gabi ay nagdadala ng kapayapaan. Sa isang tahimik na sementeryo sa itaas ng burol, nakatayo si Carmelita sa harap ng 2 puntod. Ang isa ay para sa kanyang ama at ang isa naman ay ang payapang huling hantungan ni Doña Carmina. Walang galit sa kanyang mga mata, walang pait sa kanyang mga labi. Dahan-dahan niyang inilapag ang isang kumpol ng sariwang bulaklak at itinirik ang isang puting kandila. Ang dahan-dahang pagsayaw ng apoy ng kandila sa gitna ng banayad na hangin ay tila isang simbolo ng kanyang sariling kaluluwa. Maliit man, ngunit nananatiling nagliliyab sa gitna ng kadiliman. Pinapatawad na kita, Doña Carmina, bulong ni Carmelita. Ang kanyang boses ay tila isang dalangin na dinala ng hangin. Pinapatawad kita, hindi dahil karapat-dapat ka sa kapatawaran, kundi dahil karapat-dapat ang puso ko sa kapayapaan. Tapos na ang 11 taon ng pagkakagapos ko sa inyong mga kasinungalingan. Ang pagpapatawad na ito ay hindi nangangahulugan ng pagkalimot sa lahat ng pasakit, kundi ang pagpili na huwag nang hayaang maghari ang hapon ng nakaraan sa bukang liwayway ng kanyang kasalukuyan. Sa kanyang paglalakad palayo sa sementeryo, naramdaman ni Carmelita ang tunay na kalayaan, ang kalayaang hindi na kailangang lumingon pa ng may takot. Pagdating niya sa kanyang tahanan, ang amoy ng masarap na nilulutong hapunan ay sumalubong sa kanya. Sa loob ng malawak at maliwanag na kusina, nakita niya si Clarice na masayang nag-aayos ng mesa
habang si Crisanto naman ay abala sa pagluluto ng kanilang paboritong ulam. Ang tunog ng kanilang masayang tawanan at ang palitan ng mga kwento tungkol sa nagdaang araw ay tila isang musikang nagpapainit sa buong bahay. Wala na rito ang takot, wala na ang mga mapanirang salita. Ang tanging nananatili ay ang paggalang at ang pagmamahal na nakaugat sa katotohanan. Ate, tamang-tama ang dating mo. Crisanto made your favorite sinigang. Masayang bati ni Clarice habang yumayakap sa kanya. Ang ugnayan nila ay lumampas na sa pagiging magbayaw. Sila ay naging tunay na magkapatid sa ilalim ng iisang bubong ng pag-asa. Lumapit si Crisanto kay Carmelita at maingat na kinuha ang kanyang bag. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo at sa lalim ng tingin ng lalaki, nakita ni Carmelita ang lahat ng sagot sa kanyang mga panalangin. Dahan-dahang hinawakan ni Crisanto ang kanyang kamay. Ang bawat daliri ay naglapat ng may matinding pagpapahalaga. "Welcome home, Carmelita," malumanay na sabi ni Crisanto. Ang bawat salita niya ay tila isang haplos na nagpapatunay na ang paghihintay at ang pakikipaglaban para sa katarungan ay hindi naging sayang. Sa hapagkainan, habang sila ay nagsasalo-salo, napagtanto ni Carmelita na ang tunay na tagumpay ay hindi lamang ang pagbawi sa lupang ninakaw sa kanya, kundi ang pagbuo ng isang pamilyang pinili ng puso at hindi lamang ng dugo. Ang bawat sandali ng katahimikan sa pagitan nila ni Crisanto ay puno ng kilig na nanggagaling sa seguridad at pagtitiwala. Hindi na nila kailangang magmadali. Ang bawat araw ay isang pagkakataon upang mas kilalanin at mahalin ang isa't isa sa paraang rumirespeto sa kanilang mga individual na pagkatao. Ang kwento ni Carmelita ay isang paalala sa bawat babaeng nakikinig. Ang iyong halaga ay hindi nasusukat sa dami ng sakripisyong ibinigay mo para sa mga taong hindi marunong magpahalaga. Ang tunay na kabayanihan ay ang pagkakaroon ng tapang na bitawan ang mga tanikalang sumasakal sa iyong dignidad. Ang pagpapatawad ay isang regalo na ibinibigay mo sa iyong sarili upang muling makapagsimula ng walang daladalang mabigat na bagahe ng hapon. Sa huling sandali bago mamatay ang mga ilaw ng tahanan, tiningnan ni Carmelita ang kanyang sarili sa salamin. Maikli ang kanyang buhok, matatag ang kanyang tingin, at may ngiti sa kanyang mga labi na nanggagaling sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. Ang bagong umaga ay dumating na, at sa pagkakataong ito, siya na ang may hawak ng panulat na magsusulat ng bawat pahina ng kanyang sariling tadhana. Sa piling ni Crisanto at sa pagmamahal ni Clarice, nahanap ni Carmelita ang tunay na kahulugan ng tahanan, isang lugar kung saan ikaw ay pinapahalagahan, nirerespeto at minamahal ng walang hanggan. Ang bawat patak ng ulan sa labas ay hindi na nagdadala ng bagyo, kundi nagdidilig sa mga binhi ng bagong pag-asa na dahan-dahan nang namumukadkad sa gitna ng kapayapaan.